sinabi ho ni Lacson dito ho sa kanyang press con na di umano daw ay nakikipag-ugnayan sa kanya yung parang talagang may-ari ng bahay na yon na kakuntsaba di umano. Ibig sabihin, si Romualdez through Diskaya ay bumili ng bahay doon sa tao na yon na kung saan ay gusto daw kausapin si Lacson at magsabi ng mga katotohanan. Ako po. Ngunit alam nyo naman, marami na po ang nagdududa kay Lacson dahil nga naman ito yung si Lacson na mahilig magsalita na nauuna muna yung bibig bago yung talagang tunay na impormasyon. Tulad ngayon, naglabas na naman siya. Kasi nangyari ho ito nung mga panahon na iniimbestigahan po sila Zaldico, iniimbestigahan yung flood control. Na alala nyo noon, meron siyang sinasabing, oo, meron niyang video na pumunta dito si Diskaya para tapos dumiretso doon sa isang di umanong senador na eventually nasunog siya. Bakit? Kakampi niya kasi yung senador eh. Di ba? Hindi pala po, correction, hindi po si Diskaya, yung isang contractor na na-involve din di umano sa flood control project. So ibig sabihin, eto si Lacson, bago ito mag-research o talagang bago muna niya makausap kung sino man yung tao na yon, ay nagbibigay kagad ng impormasyon sa media. Kasi nga po, ito si Lacson, mahilig ho ito magpamedya. Bida-bida ho ito eh. Kaya nga nagagalit siya o may payo siya dun sa isa. Dun sa isang, sabi nga niya kay pangalan nito, mamaya pag-uusapan natin yan, kay Libiste, na sinabi niya, hinay-hinay, wag naman araw-araw magpamedya, natatalo mo na ako. Gago! Kasi alam natin na ganyan ang karakas po ni Lacson eh. Yung ang hilig niyang pumapel, ang hilig niyang bumida-bida na mga impormasyon na bago pa talaga makonclude, di ba? Dahil sa bago pa maimbestigahan, ay meron na siya kagad sinasabi. Kaya nagagalit sa kanya si Marcoleta, nagagalit sa kanya si Amy Marcos dahil nga sa mga ganitong estilo ni Lacson. Panoorin nyo ito, tingnan ninyo ha. Ako po, sabi ko naman sa inyo, tayo gusto natin makulong si Zaldico, gusto natin makulong si Romualdez. Pero yung mga ganitong bitawan ni Lacson, medyo, sabi ko nga, sana, bago ka nagsalita, pinaharap mo muna yung tao. Kasi mangyayari niyan, magkakaroon pa ng tsansa si Romualdez, kung totoo man, nakausapin yung tao para, di natin alam kung suhulan o di kaya para mabago yung kanyang testimony. Para bagang sinasabi mo na, meron magte-testify against you ha. So bahala ka na. Parang ganun ang dating eh. Di ba? Panoorin natin ito sinabi ni Lacson. We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Diskayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between... Tingnan mo ha. Dinawin natin. Kasi sa mga balita, parang ganun na lumalabas. Pero ang problema dito, meron siyang if. Diba? Kung mapatunayan natin. So sa madaling salita, ang hilig kasi nito ni Lacson maglabas ng quote-unquote singkreto, yung para bagang tinitrigger niya yung tao na maging, para ho itong vlogger eh. para maging curious, para nakiklickbait siya. Bagamat ba sa mga vlogger, di ba, nakiklickbait yung mga vlogger. O di kaya nagbibigay ng title o thumbnail na tipong mapapatanong ka, ay, totoo ba yan? Ay, ito ba yan? Di ba? Parang ganun yun eh. Di ba? Ganun mang akit ng sa mga video eh. Di ba? Parang ginagaya ni Lacson. Magbibigay siya ngayon ng teaser. Sasabihin niya, ito,
titignan natin kung totoo ba na meron talagang connection si Romualdez dito kay Diskaya dahil meron daw di umanong binili. Tingnan mo if mapatunayan. Sa akin wala akong problema dyan. O go yan. Ang akin lang, sana hindi mo muna sinabi. Bakit? Panoorin nyo to. Between the former speaker and the Diskayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. May we invite, akala ko pa naman, former Speaker Romualdez. Gago! Former owner. So dito, hindi pa pala niya kausap. Hindi pa pala niya, para baga meron lang chumismis sa kanya, alam mo naman si Lacson, chismosa. Gusto niya parang merong, alam mo ba, mahilig din ito sa puting ahas. Tapos, ngayon, sasabihin niya, parang gusto, iimbitahan namin yung owner. Alam mo, kung ikaw ay mababaw na tao, para kang matutuwa ka kagad kasi tingnan mo na. Oo, pero ang problema ko dito, hindi pa pala confirm niya doon sa may-ari. Iimbitahan pa lang niya, hindi niya pa nakakausap. Meron lang isang bumulong sa kanya. Bakit mo nilabas kagad? Di mapipreempt yung steps mo. Sabi nga, alam mo, pagdating sa mga prinsipyo, pagdating sa negosyo, kung saan man, lagi mong tatandaan, huwag mong ibubulgar ang iyong sikreto patungkol sa paano maging success yung business mo na yan. Kung anong gagawin mo sa marketing, hindi mo ibubulgar. Gagawin mo na lang, then you would explain. Or after a while na naging successful yung mga ginawa mo, doon mo siya ipapaliwanag. Pero at the very moment, hindi mo kagad siya ilalabas. Kasi pag ilalabas mo na kaagad siya, baka may gumaya pa sa'yo, baka unahan ka pa ng iba. Kaya nga 'di ba laging sinasabi 'yon na wag mo munang ilalabas until nagawa mo na yung mga plano mo, wag mo muna sasabihin hanggang nagawa mo na. Kasi baka gayahin ka ng iba, maunahan ka pa. Parang ganyan din dito Wag mo munang sasabihin hanggang hindi pa confirm. Bakit? Paano kung hanapin ngayon yan ni Romualdez? Halimbawa lang, totoo yung sinasabi na yan. Kung hanapin niya yung may-ari, biglang nag-disappear na yung may-ari. Di natin alam kung nagtago, nabiyayaan, o baka talaga nag-disappear lang. Di ba? Sana hindi mo muna sinabi. Iba talaga ito si Lacson. Bida-bida ito. Sino po yung may-ari ng biniling property na naging Kaya tinanong sino may-ari? to ay ang Diskaya? I'm trying to arrange a meeting with her, and kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. So wala pa pala. Trying pa lang na magkaroon sila ng appointment. Alam mo, kung ikaw yung may-ari, di ba? Ikaw yung may-ari. Tapos pinalalaki na kaagad yung usapan ninyo. Pinipreempt na kaagad yung usapan ninyo. Anong magiging reaction mo? Matatakot ka. Naku po, patay ako dyan. Yari ako. Lumaki na kaagad yung issue na nagbigay na kaagad ng statement yung abogado ni former Speaker Romualdez. Nagbigay na kaagad sila ng So ikaw, na dating may-ari na nagbenta niyan, magkakaroon ka ngayon, ako po, patay kang bata ka, ayoko ma-iskandalo, ayoko magulo ang buhay ko, ayoko. Matatakot ka na ngayon. Hindi pa pala pupunta, hindi ka pa sure, nag-a-arrange ka pa lang, sinasabi mo na ngayon sa media. Ako, okay sana kung sigurado ka na, 200%. Sure ako pupunta na to, may usapan na kami. Kaya lang hindi. You're trying to arrange. Gago! Nagigets niyo yung ibig ko sabihin? Wala akong problema. Bulgar na yan. Gusto ko nga. Kaya lang sana dapat, yung, alam mo yon yung, kaya sila nainis doon kay yung dinala ni Marcoleta.
na caught off guard sila eh. Nagulat sila, hindi sila nakapag-prepare ng defense. Tama rin yung ginawa, ewan ko kung sinong si Marcoleta ba o si Defensor. Pagkaalam ko si Defensor. Tama rin yung ginawa ng Defensor na hindi niya muna sinabi agad-agad kay Marcoleta. Sinabi niya na lang habang naghihiring. Hindi ko alam kung sinadya niya yon o huli rin si Gutesa na magsabi sa kanya. But the point here, hindi na preempt. Yung kalaban mo, hindi nakapag-prepare. Yung mga kakampi kay Romualdez, hindi nakapag-prepare. Kaya nga galit na galit sila, di ba? Kaya nga pinasinungalingan nila, "Oy, mali yan, dito to yan, bla bla." Tapos si Tulfo pa, based on my research from the Office of the President, isipin niyo yan doon pala mapapatunayan niyo na nagbabantay ang OP, tas biglang sinalag. Biglang sinalag to si ang problema, nung pagkita doon sa record niya, totoo. Di ba? Hindi katulad doon sa record na umaamin, kesyo umaamin o kesyo merong whistleblower daw against VP Sara Duterte na yung background napaka-shady. Ang inan niyan, naging PSG kagad from kung ano-ano lang. Tapos tandaan nyo kriminal pa yon. Nahatulan yun, nakulong yun. Napaka-shady. Itong pinresinta ni Marcoleta, biglaan. Nagulat ngayon ng taong bayan. Ito si Lacson, hindi ko alam, hindi mapigilan ng bibig niya. Kaya ka nachichismis eh. Kaya nagagalit siya si Senator Amy, kaya tuloy ka pinipitik eh. Ang bilis mo magsalita eh. Ang bilis mo dumaldal eh. Di ba? Kahapon pa to itong video na to. Di nagkaroon ng pagkakataon, kausapin yun ni Romualdez. Baka naman sinasadya mo, Lacson. Hindi kaya? Baka naman talagang pinoprotekta mo si Romualdez. Gago! Malalaman natin sa ending ng interview na ito. May-ari, sir. Yung may-ari, yung dating may-ari. Para talagang at least pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Discayas and the former speaker. Ako, I have a fearless forecast. Hindi, ito, ako, sa tingin ko, fearless forecast lang naman to eh. Babawi. Kakabig ito. Itong issue na to biglang kakabig. Pain lang to. Tapos, biglang sasabihin ni Lacson, we did our part and we did the research, we investigated, and there is no direct link from the Discaya and Romualdez. Gago! Yung ganyang style ni Lacson, amoy na amoy ko na. Sa tingin ko gano'n na magiging, I hope I'm wrong. And I really hope na mali ako para humarap talaga yung may-ari. Pero yun na kagad ang naaamoy ko eh. Ano sa tingin ninyo? Comment naman kayo dyan habang pinanonood nyo to. At baka naman pwede na rin kayo mag-subscribe. At saka i-click yung notification bell. At kung gusto ninyo, suporta ng si Banatbay, ayan, magpa-member na rin kayo. Mag-attend na ho this coming Monday yung may-ari ng property. Sinasabi ko, nag-arrange ako ng meeting sa kanya. At tinan nyo, hindi pa talaga. Nag-arrange pa lang ng meeting. Hindi pa a-attend. Hindi pa sure na a-attend. Nag-arrange pa ng meeting. Ibig sabihin, wala pa talagang arrangement. Wala pang appointment. Mag-arrange pa lang. Bakit mo dinaldal? Hindi ko magets. Talagang chismosa ka lang ba? Kaya tuloy na bibintangan ka na na Barbie. Dahil sa napaka-chismosa mo eh. Hindi ako nagbintang sa'yo di ba ang ina-accuse mo na nagbibintang sa'yo si Senator Amy? May alam kaya siya na pagiging madaldal mo talaga? Kasi ako nagulat ako nung nalaman ko na parang, baklas, Lacson. Nagulat ako ng ganun.
Hindi totoo Hindi tayo siya nag-ano, pero naku po. Kung sasang-ayon siya na mag-attend, papadala namin siya ng invitation. Sino po yung source ng information na... Marami. Marami nagsasabi niyan. So ito na po yung pwede Marami nagsasabi niyan. So walang particular na tao, para bagang chismisan lang. May chismis na ganito, may chuchu na ganyan. May alam mo, lakson ganyan. Tapos, ikaw naman si chismoso. Alam mo yung ano, sa mga magbabarkada, nag-usap si Aida, tsaka si Lorna, sabi ni Aida. Aida, sabi niya, Lorna, meron akong problema sa buhay ko eh. Kasi ganito, yung driver namin eh. Naakit ako eh, nagtsuktsakan kami. Pero huwag mong kikwento sa iba. Atin-atin lang to. Sabi naman ni Lorna, sige, huwag ka mag-alala. Hindi ko ikikwento sa iba. Tapos si Lorna naman, siyempre, nakipag-chikahan naman, nakipag-chismisa naman doon. Kay Fe. Kilala niyo si Fe? Aida, Lorna at si Fe. Lumapit naman siya kay Fe. Uy, Fe, meron ko sasabihin sa'yo, pero wag mong sasabihin. Sikreto lang natin to. Sikreto lang natin to kung sasabihin. Napaka-secret natin to. Alam mo ba, si Aida, binengbang yung driver niya. Sikreto lang natin to, wag mong sasabihin sa iba. Harang ganyan di ba? Tapos si Fe naman. Lumapit kay Aura. Sino naman si Aura? Lumapit kay Aura. Aura, meron ko sa'yo sasabihin na kwentuhan lang natin to kasi para ipag-pray natin si may ganyan pa minsan eh. Gagamitin ba Diyos eh, di ba? Ipag-pray natin si Lorna. Si Aida pala, si Aida. Ipag-pray natin si Aida. Bakit? Kasi nangangalun niya. Binaingbang yung driver niya. Pero sikreto lang natin to, tayo-tayo lang to para hanggang kumalat na. Parang ganyan yung nangyari, di ba? Binulungan si Lacson. Uy, alam mo ba, Lacson, meron ako impormasyon, na si Romualdez bumili ng bahay through Diskaya sa isang tao. Pero muna sabihin sa iba, atin-atin lang muna. Tapos biglang tawagin niya yung chief of staff niya. Magpa-press con ka dyan. Gago! Ay nako, Lacson, amoy na amoy kita. maging direct link at baka yung hindi simula, para may pagsimulan yung kung sino man yung gusto mag-imbestiga. Against former Speaker Romualdez. Not necessarily against, but to shed light. Tingnan nyo dito, dumedepensa na siya. Is it against former Romualdez? Which is, it's supposed to be against. Di ba? It's supposed to be against. Kasi kung ikaw bumili ka ng bahay na mamahalin sa Makati, dumaan kay Diskaya, ibig sabihin, merong kinaugnayan si Diskaya, si Diskaya nakakulong na. Ibig sabihin, may kinaugnayan si Romualdez kay Diskaya. So dapat, parang akusado rin si Romualdez. Pero anong sabi ni Lacson? It's just to shed light. Bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang contractor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So kung merong connection, dapat na maliwanagan natin kung bakit ganun kalakas ang tiwala para ipagkatiwala mo yung pagbili ng isang house and lot sa isang subdivision, sikat na subdivision sa Makati City. At magkano po yung amount nung... Name your price yung usapan. Gusto natin maliwanagan kung magkano talaga nagkabentahan. Name your price ang usapan, pero magkano talaga? Hindi niya nga alam. Di pa niya nakakausap yung may-ari. Ito ang example ng content creator na nagki-clickbait.
Para kasi mas magandang pakinggan yun eh. Ang tawag nyo dyan, talagang ano yan eh. Para magkaroon ka ng news. Ay, name your price. Parang ganun ang dating. Nang-iintriga ka ngayon, di ba? Iintrigahin mo yung issue para ikaw ibalita. Sanay si Lacson dyan eh. Yung mangiintriga siya, bibitaw siya ng mga salita. Di ba? Meron siya sinabi. Di ba? Tulad na nga sinabi niya na may pumasok, na may CCTV kami, may video kami na isang kontraktor pumunta sa senador. Parang, wow! Dahil dyan, ibabalita ka namin. Parang ganun eh. So ito na naman yung, ang sabi daw is name your price. Intrigera ka! Intrigera kang... Hindi po invited si former Speaker Romualdez. As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, mayroong parliamentary courtesy na umiiral. Yan na naman yung kalokohan nila eh. Ang laki na ng issue na ito, bakit hindi nila imbitahan? Ang palusot, palagi, may parliamentary, parliamentary courtesy, bla bla bla. Sinabi na nga ni Lacson eh, di ba? Bakit sila, yung ibang mga congressman, as a matter of fact, narinig ko pa nga eh, naiimbitahan si, sa isang news, narinig ko ito, naiimbitahan si Lebiste. Oh, pareho lang naman silang congressman ngayon ah. Bakit iba ang treatment pag si Romualdez, iba ang treatment pagkakalaban? Iimbitahan na. Again hindi ko sinabing isubpina, iimbitahan lang kasi parliamentary courtesy nga eh. Bakit hindi nyo gawing imbitahan? Bakit hindi nyo gawing imbitahan lang? Kung ano nga yung kung tumanggi? Importante, inimbitahan nyo. Si Tiangco na imbitahan ninyo. Si Lebiste, di ba? Narinig ko, iniimbitahan din. Bakit? Eto si Romualdez, nga. Lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin through the House Speaker. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy. Naku po, alam mo, hindi pa pwede yung ganyan eh. Sa totoo lang hindi pa pwede yung ganyan na parliamentary courtesy. Bilyon po, trilyon nga eh. 'Di ba? Narinig ko pa nga sa ICI nung bago sila magkawatak-watak. Trilyon na yung nawala, yung flood control project na yan, yung ghost flood control. 'Di ba? Trilyon. Iisipin mo pa yung courtesy? Dapat nga sa totoo lang, imbitahan niyo yan para mapuwersang umattend. Bakit parang takot na takot kayo kay Romualdez? Hindi, totoo lang Gago! Ang dating tuloy Lacson sa mga netizen, booking ka. Na pinoprotektahan mo talaga itong Romualdez na ito. Di ba? Tingnan niyo pa itong balita na to tungkol kay Lebiste Hinay-hinay lang. Ito ang payo ni Senador Panfilo Lacson kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Ayon kay Senator Ping, tingnan niyo yung approach Pagka sa kay Romualdez, ingat na ingat sila. Pero dito, pinayuhan niya pa na hinay-hinay lang. Wag araw-araw ang pamidya. Nako, inggit. Inggit kasi mas marami nag-i-interview kay Lebiste kaysa sa'yo. mismong ang ina ng neophyte congressman na si Senator Loren Legarda ang lumapit sa kanya para hilingin na mabigyan ito ng advice kasunod ng mga natatanggap nitong pambabatikos dahil sa paghahayag ng nilalaman ng Cabral Files. Gayon din ang umano'y 2 million pesos na bonus ng mga kongresista. Huwag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Huwag yung araw-araw nasa TV siya. Huwag araw-araw. Huwag bara-bara. Nadadaig ako eh. Alam mo, kaya ka nalang natatawag ni Aiming Butterfly.
political butterfly. Alam mo, mga kababayan, alam mo yan, mga senador. Alam mo yan sa Senado na itong si Lacson, paru-paro to. Alam mo yung paru-paro, hindi yung playboy na paru-paro sa Japan na iba yun. Tawag kasi sa mga playboy na hapon, paru-paro eh. Di ba, palipat-lipat. Ito, hindi mo pwedeng tawagin tong playboy. Baka paru-paro ito eh. Palipat-lipat ito. Pag iba nakaupo, nung panahon ni Duterte, sumisip-sip din to nun eh. Silang dalawa ni Soto eh. Bagay sila, kaya sila nagkakasundo eh. Pareho silang paru-paro eh. Ngayon, eto naman, sip-sip kay Marcos. Kung sino'y nakaupo, sumisip-sip yung mga yan. At yan ang kanilang, kung meron mga imahe, masasabi natin, itong dalawang ito, si Soto, tsaka to si Lacson, yan. Yung pagiging paru-paro. Pagkading sa political affiliation. Lagi ho silang ganyan. Sanay na ang mga tao dyan eh. Sanay na yung Senado dyan eh. Kaya dito, ewan ko iba talaga eh. Nakatakda rin naman silang magkita ni Congressman Leviste bagamat wala pang katiyakan sa ngayon kung kailan. Ayun, may plano pa lang daw. Lahat na lang ng plano ni Lacson sinasabi niya, no? Alam mo, kung si Lito Lapid, kulang siya daldal. Ito si Lacson, nasosobrahan na. Di ba? Kung si Lito Lapid hindi nagsasalita, hindi mo maaninag, hindi nga natin alam kung senador pa siya. Hindi natin alam kung humihinga pa. Hindi, humihinga naman. Ikaw naman banat boy. Gago! Hindi, alam mo, magtataka ka talaga eh. Magtataka ka kung bakit ganito tong si Lacson. Yung karakas niya. Hindi ko talaga magets. Di ba? May iba siyang may iba siyang estilo ng pagdating sa sa politika. Yung alam mo yung magpapa-excite, tas biglang kakabig. Napakailang beses niya nang ginawa yan. Yung kunwari may sasabihin siya na maganda, pasabog, para ikaw, nag-aabang ka naman. Tas pagdating ng Blue Ribbon na hearing, wala naman. Di ba meron pa siya sinabi na meron tayong surprise witness. Na sabi nga nung iba na baka daw si Zaldico yun. Kaya lang, during that time, naglabas ng video si Zaldico. Ang akin kasi, huwag ka nang dumaldal. Ilabas mo na lang. Dapat ang sagot, abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang kung sino yung mga a-attend at sino yung Hindi yung magpapapreskon ka. Remember, di naman requirement magpapreskon sa kanila, pero papreskon siya ng papreskon. Kaya hindi ako naniniwala kasi sinasabi nilang paulit-ulit ni Soto tsaka ito si Lacson. Paulit-ulit nilang sinasabi na hindi na daw sila magtatakbo for national o parang bagang magre-retire na sila. Hindi ako naniniwala. Alam mo, etong panahon na ito, ang administrasyon ni Marcos o si BBM, naghahanap yan ng itatapat kay BP Sara Duterte. Basta ang mission nila, siraan ng BP Sara Duterte, ang mga Duterte, durugin ang mga Duterte through media, bayarang media, prostitute, bayarang vlogger, siraan ng mga Duterte. Yan ang kanilang goal. Pasinungalingan ng lahat ng ginawa ng Duterte. Utusan si Auntie Claire na bumanat sa mga Duterte. I-connect lagi. Basta may masama, i-connect ang Duterte. Yun ang goal ni Auntie Claire eh. Tapos, ang pangalawa nilang mission, maghanap ng itatapat. Kaya ngayon, ang pumoporma, yung mga Romualdez. Sorry, hindi pala Romualdez. Wala nang kwenta si Romualdez. Talo na yan. Kahit kumandidato pa yan, baka negative 3 ang bumoto sa kanya. Ang pinagbubulong-bulungan ngayon ang mga Rimulya. It's either John Vic o si Boying. Pero I think it's more on John Vic. Kaya nga tinan mo out of nowhere biglang pumitik siya ng kung titingnan kung tatakbo sa 2028. Yeah, may ganun siyang Ibig sabihin, pinakikiramdaman niya. Oh. Kaya nga ngayon, panay ang pakyut, panay din ang preskon.
or si Lacson. Yan ang sinasabi ng iba na posible. Kasi si Soto mukhang wala talaga mukhang may edad na talaga So mukhang si Lacson pa ang pumuporman tumakbong presidente. Ano sa tingin ninyo? Sa tingin ninyo, si Lacson ay tatakbong presidente yan? At malamang nagpapakit siya at gusto niyang maging administration. Alam mo, may tinanong ako, hindi ko na lang sasabihin ko sino. May tinanongan ako, napaka-importante nitong tinanongan ko. Sabi ko, isang senador, hindi ko na sasabihin ko sino. May tinanong ako, senador. Kwentuhan lang kami kung sino sa tingin niya ang tatakbong presidente. Sabi ko, ako humit ako na sa tingin ko, si Lacson. Presidente para sa administrasyon. Sabi ko, kaya lang, sino pa ba ang gustong dumikit kay Marcos o sa administrasyon na -3 na? Alam mo, sabi niya sa akin, tama ka naman, -3 siya. Pero tandaan mo, kasi minus yun Di ba? Minus yun Meron pa rin 20+% na hindi ganun kagalit kay Marcos. Tapos, yung daw makinarya na gagamitin ni Marcos. Plus, yung pera. Naku po, limpak-limpak na salapian. Plus, remember, nandyan si Comelec chairman. Gago! Oh, ito talaga from a real reliable source. So, ibig sabihin, yes, napakataas ni BP Sara Duterte, pero they can manipulate things. Sabi pa nga, matagal pa ang 2028. Diba? Kasi ito, what if yung plano nila kay BP Sara Duterte matupad? Diba? Ano yun? Ipakulong or i-guilty ng Sandigan Bayan through ombudsman. Tandaan ninyo, si Boying Rimulya was placed from the theory of Bendalo. Tandaan niyo yan. Kasi kung babalikan yung kasaysayan ni Marcos Sr., sabi nga nila, si Marcos Sr., yan ang ginawa niya nun. Nagpalit siya ng mga judge, inappoint niya yung mga judge niya. Tandaan niyo, kaya nga nagkaroon ng martial law So gawain talaga nila yan. Gawain ng pamilya niya na baguhin. And sabi pa nga nitong kausap kong senador, don't ever forget, BBM, even if he looks stupid, natuto na yan sa kasaysayan. Ibig sabihin, yung mga mistakes na commit ng kanyang tatay, that leads yung pagbagsak, binago na ni BBM. Inayos na ni BBM yung mga mistakes na yun. Ibig sabihin, hindi niya nagagawin yun, hindi niya nauulitin yun. So, isa sa mga ways na ginawa ni BBM ay walang iba kung hindi si ombudsman. Bakit? Ganito kasi yan. Tandaan ninyo, pag yan sila Marcos na wala na sa pwesto, kakasuhan yan through the courts at pwede rin niyang kasuhan sa ombudsman. Bakit? Kahit wala na siya, hindi siya presidente, yung mga tao niya, kahit hindi na sila mga opisyal, kasi yung time na na-commit yung crime, kuwari merong accusation sa kanila, ay nung time na opisyal sila. So kung sino man yung kakasuhan sa administrasyon ni Marcos, sa ombudsman, pwedeng ma-dismiss yun, pwedeng mapawalang sala. That's why ipinosisyon si Boying diyan sa ombudsman para protektado sila for the longest time. Nagigets ninyo? Ganun ang eksena. Kaya nga alam nyo, mga kababayan, dapat bantayan ito dahil itong nangyayaring ito, yung galaw ni Marcos ay hindi yan galaw ng tandaan ninyo, feeling tatanga-tanga lang yan. Pero natuto na yan sa kasaysayan.
Kaya nga ang bilis niyang pabagsakin ng mga kalaban eh. Di ba? Ultimong mga dati, sino ba lumaban sa kanya? Simbahan. Sino ba lumaban sa mga Marcos? Media. Ay ngayon, anong katumbas nun? Social media. Kaya kita ninyo, di ba? Talagang lumarga ang bayad sa mga vlogger para lang proteksyonan sila. Yung mga patay gutom na vlogger. Yeah? Kaya nga alam nyo, nakakatakot dahil hindi natin alam. Baka mamaya, bago matapos ang 2028, biglang hatulan si VP Sara Duterte na, sabihin, ma-ombudsman siya at matanggal bilang Vice President. We do not know. Baka gawin nila yan para hindi na siya makatakbo. Sino ngayon ang pepwesto? Yan. Yeah. Sino ngayon ang magiging kalaban o magiging kalaban ng mga Pinklawan o ni Ontiveros, di ba? Ngayon, naghahanap na sila. So, diyan pumapasok etong sila Remulla at Lacson. Ang bayan kong Pilipinas.